Kung ngayon pa lang ramdam nyo na ang init, titindi pa yan sa mga susunod na buwan kasabay ng pag-peak ng El Nino ayon sa Pag-asa. Sa Metro Manila, posibleng umabot sa mahigit 40 degrees Celsius ang heat index o damang init na para ka nang nilalagnat. Narito ang aking report. Long sleeves at t-shirt na ibinalot sa ulo ang panangga sa araw ni Junior. Kahit kasi tirik ang araw, tuloy ang pagbubuhat nila ng mga sako ng semento. Maya-maya inom tubig. Kaya lagi kami tubig dyan sa ilalim na malamig. Sa datos ng Pag-asa, umabot ng hanggang 37 degrees Celsius ang heat index o ramdam na init sa Naiya, Pasay City ngayong araw. Sa heat index map ngayong araw, halos nagkulay light orange ang ilang lugar na nasa 33 to 41 degrees Celsius. Ibig sabihin, nasa extreme caution level at posible ang heat cramps at heat exhaustion. Dark orange naman sa Cotabato City sa Maguindanao na nasa 42 degrees Celsius o danger level na kung saan posible ang heat stroke. Sabi ng Pag-asa, iinit pa sa mga susunod na buwan dahil mararamdaman ang full impact ng El Nino simula Marso hanggang Mayo. Pwede raw umabot ng higit 40 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila sa Marso. Kung sabi natin na globally ay warmest year ang 2023. So dito po makikita natin this could be one of the warmest year. Medyo medyo mapanganib ito kasi ang normal body temperature is 37 degrees lang eh. So, pumapatak yung nasa labas, mas mainit pa po para tayong nilalagnat. The key is hydration, no? We should have 8 to 12 glasses, dagdagan pa natin po every day. Maging mga alagang hayop kailangang bantayan sa panganib ng heat stroke. Sa Pangasinan, ilang baka ang nakitaan ng mga sintomas ng heat stroke gaya ng paglalaway at panghihina. Sa Zamboanga City, nag-abiso ng Veterinarian's Office na huwag iwanang nakabilad sa araw ang mga alagang hayop. We advise yung mga special mga farm animals na to avoid them to be exposed na sun from 10 o'clock in the morning to 3 or 2 o'clock in the afternoon. Paalala pa ng Department of Agriculture sa mga magsasaka, magtabi na ng pagkain ng kanilang mga alagang hayop. Maaari raw kasing maapektuhan ng tagtuyot ang pagtatanim ng mais. Sa Dagupan City, binawasan ng ilang fish pond operator ang fingerlings ng bangus dahil sa pagbaba ng water level sa ilang fish pond. Hindi naman daw nakikita ng MWSS ang water service interruption dahil may mga alternatibong water supply kahit bumaba ang level ng Angat Dam. Tiniyak din ng Department of Energy na kakayanin ang pagtaas ng demand sa kuryente lalo na sa buwan ng Mayo. Huwag lang pumalya ang mga transmission line ng NGCP at distribution utilities. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.